Natuwa ang lalaki sa narinig at nasiyahan siya sa desisyon ni Miss Mo, na panganay na anak ng Handmill family. Binitawan ng lalaki ang dalawang bodyguard ni Miss Mo. Gayunpaman, pinaalala niya na hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang gusto niya ang ari-arian na mapa sa kanya. Kahit na ang mga binti ng langaw ay itinuturing niyang karne. Ang kanilang paglalakbay sa ligtas na lugar ay hindi madali, kaya kailangan niyang i-maximize ang kanyang kita. Pagkatapos ng lahat, sa ilang bukod sa lakas, mahirap mabuhay ng walang pera, kaya pinilit pa rin niyang makuha ang lahat ng kayamanan sa katawan ng bawat isa. Kung hindi nila masisiguro ang kanilang kaligtasan. Muling pinakiusapan ni Miss Mo ang lalaki na puntahan siya kung hindi sapat ang perang binigay nito sa kanya. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ni Yuo. Agad niyang pinasalamatan si Miss Mo sa pagprotekta sa kanila, ngunit sa kalagayan nila ngayon, hindi nila kayang pabayaan pa lalo ang mga magnanakaw, dahil sa hindi patas na resulta na kanilang makukuha mamaya. Gayunpaman, sa kanyang puso, siya ang taong pinaka-atubiling gumastos ng pera. Gayunpaman, para sa kaligtasan ng lahat ay kailangan niyang isuko ang lahat. Hindi inaasahan ng robber na si Miss Mo, na may mataas na ranggo, ay susubukang protektahan si Yuo na isang ordinaryong mamamayan lamang. Ngunit hindi siya isang mataas na ranggo. Gayunpaman, hindi na masyadong inisip ni Yuo ang bumalik sa paghingi ng awa para sa mga kayamanan ni Yuo. Gusto niyang kusang ibigay ito ng lahatan dahil kung maglakas loob silang hilingin ito pabalik, sakit lang ang mararamdaman nila. Pagkatapos, isinagawa ang proseso ng pagbibigay ng mga kalakal. May nagulat na kumpleto na ang proseso ng pagkumpiska. Nagawa pa nilang makalakam ng malaking pera. Hindi nila akalain na ang grupo ni Yuo ay hindi halatang may pera na sobrang kahabag-habag ngayon. Tuwang-tuwa at nagpapasalamat ang pinuno ng mga tulisan sa kanilang mabuting pakikitungo. Gaya ng ipinangako, aalis siya doon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ng isang lalaki na si Eugene ay nakatulog muli pagkatapos ng pagbabasa. Sa kabilang banda, ay hiniling ni Cheng kay Yuo to cheer up. Ang pera ay pag-aari lamang na hiwalay sa katawan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanilang buhay ay nailigtas. Gayunpaman, si Yuo, na nalulungkot pa rin, at hindi kailangan ang mga nakakaaliw na salita ni Chang para sa kanya. Ang kalungkutan ay isang natural na reaksyon, at hindi ganap na walang kinalaman sa katwiran. Gayunpaman, sa oras na iyon, tinawag muli ni Miss Mo ang mga tulisan. Tila naalala niya ang lalaki bilang isang mula sa Huangjiang Group, na Huangjiang Team, ng Huangjiang Group. Kalmadong kinumpirma ng lalaki ang sinabi ni Miss Mo. Hindi na niya itatago ang kanyang pagkakakilanlan. Dati siyang bahagi ng pangkat ni Huangjiang, ang Reynolds Grey Wolf. Agad namang nag-oo ang lalaki, at ibig sabihin ay sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan. Sinabi rin niya na kung ang grupo ng Handmill ay nais maghiganti o kung ano, maaari silang lumapit sa kanya. Siya ay Reynolds Grey Wolf na handang hintayin ang presensya ng pangkat ng Handmill anumang oras. At sa oras din na iyon, hiniling ni Chang sa grupo na huminto at agad na pinatay ang isa sa mga tao ni Reynolds, na si Feng Sheng. Siyempre, nagalit si Reynolds nang may naglakas loob na umatake sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay lumapit si Cheng at muling nagtanong kung totoo bang Reynolds Grey Wolf ang pangalan ng lalaki na ito. At inamin ni Cheng na 5 taon na siyang naghahanap sa kanya. Hindi inaasahan na magkikita sila doon. Siyempre, hindi nakilala ni Reynolds si Cheng, tinanong niya kung sino ang lalaki. At kung ano ang mali sa kutsilyo ng buto sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Reynolds at sisiguraduhin niyang mapapasa impyerno si Chen Gwen. Nagulat din si Yuo nang makita ang mga pagbabago sa katawan ng isang Chang. Hindi lang lumaki ang kanyang mga kamay, ang mga buto ay tumubo na parang Zerk, ngunit parang magagawa rin niyang pumatay ng isang level 50 at ang isang atake lamang. At all this time ay itinatago ni Chang ang kanyang lakas, ngunit hindi pa rin niya inaasahan na sa hitsura ni Chang ay maaaring magbago ng ganoon. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Chang na makikilala niya ang Reynolds Grey Wolf sa ganoong lokasyon. 5 taon na niyang hinahanap para gawin ang isang bagay. Siguradong nalilito si Reynolds at gusto pa niyang malaman kung sino si Cheng. At kung magkakilala ba sila noon pa. Hanggang sa nagtanong si Reynolds kung paano ipapaliwanag ni Cheng ang kanyang sarili. Lalo na't kakapatay lang niya sa kapatid ni Reynolds, inutusan niya agad lahat ng tauhan niya na patayin si Cheng, bago papatayin ni Cheng ang kanilang mga kasamahan. Si Reynolds ay desididong ilibing ang katawan ni Cheng kasama ng kanyang nakababatang kapatid. Maya-maya, hindi na maiiwasan ang away.
Agad na bumaril patungo sa Cheng ang malaking lalaki kanina. Nangako siyang hihiwa-hiwalayan si Cheng upang maghiganti para kay Fang Heng. Gayunpaman, at agad na sinabi ni Cheng na ito ay isang bagay sa pagitan nilang dalawa at walang kinalaman sa iba. Sigurado siyang mamamatay si Reynolds at ang buong team niya sa madaling panahon, kaya hindi na nila kailangan pang gumamit ng ibang tao para pagbantaan siya. Pinaalalahanan ng tulisan si Cheng na huwag masyadong magpalaki ng ulo dahil baka hindi siya makakalaban ng 4 tao ng sabay-sabay. Hiniling ni Reynolds sa kanyang mga tauhan na huwag magsalita ng kalokohan sa loob ni Cheng. Aminado siyang nagkakaproblema sa maraming tao, ngunit hindi niya matandaan na nagkaroon siya ng mga problema kay Cheng. Kailangan lang nilang ayusin ito ng mabilis. Mas nagalit si Reynolds dahil si Cheng ay naglakas loob na makipag-usap sa kanya, at nagsimulang magsalita si Cheng tungkol kay Annie, na subordinate ni Reynolds noong nakaraan. Ang bawat isa ay inis na, habang si Cheng ay naging ganap na hindi apektado ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, sa kabilang banda, tiyak na naaalala ni Reynolds ang figura ni Annie. Ang babae ay ang pangunahing manlalaban ng pangkat ng Grey Wolf noong siya ay nasa koponan pa ni Huang Zhang, ngunit nasa piitan. Nilustay ni Annie ang ari-arian ng kanilang koponan at mula noon ay nawawala. Pusta lang siya na nagtaksil sa mga kasamahan niya. Iyon din ang nagpatalsik sa kanya sa koponan ni Wang. Sinira rin nito ang kanyang magandang kinabukasan. Lalong nagalit si Reynolds nang maalala niya ang pangalan ni Annie, gayunpaman, agad niyang hiniling kay Cheng na manahimik. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay hindi ganoong uri ng tao. Medyo nagulat si Reynolds dahil kasama si Annie sa nakatatandang kapatid ni Chang. Gayunpaman, naunawaan na niya ngayon kung bakit sa nakatatandang kapatid na babae ni Chang, gayunpaman, naiintindihan na niya ngayon kung bakit pamilyar sa kanya si Chang. Lalong nagiging marahas si Reynolds. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na patayin at si Cheng bilang isang paraan upang mabayaran ang mga pagkalugi na dulot ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang koponan ay sabik na matapos si Cheng, kahit na alam din nilang maingat sa pagdinig ng mga salita ni Reynolds, syempre, ay nagpagalit sa isang Cheng. Sa pagkakataong ito ay mababayaran na ni Reynolds ang lahat ng pagkakamali nito sa nakaraan, at agad na binago ni Cheng ang kanyang anyo at pinatay ang mga tauhan ni Reynolds. Nang makita yon, lalong naging hysterical si Reynolds. Ang kanyang mga kasamang nakaranas ng maraming pakikipaglaban sa kanya ay madali lang napatay ng Cheng. Tiyak na gustong malaman ni Reynolds kung sino si Chang dahil wala man lang siyang anyo ng tao ngayon, at tinanong ni Chang si Reynolds tungkol sa kinaroroonan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pero sa kabilang banda, parang ayaw na maunahan, nagsisimula na ring magbago ang anyo ni Reynolds para sa kanya. Ang Reynolds Grey Wolf ay hindi lamang isang pangalan. Si Reynolds ay hindi natakot kahit na si Cheng ay naging isang halimaw. Siya ay nagkaroon ng mas maraming karanasan sa pagpatay ng mga halimaw sa wild kaysa kay Cheng, gayunpaman, si Chang ay patuloy na nagtatanong kung nasaan ang kanyang kapatid na babae. Sinabihan siya ni Reynolds na pumunta sa impyerno at tanungin si Sunny mismo. Nagpatuloy ang laban. Hiniling ni Yuwo sa lahat na mag-ingat na huwag maapektuhan ang kanilang labanan. Naramdaman ni Yuwo ang napakalakas na epekto. Ang antas ng labanan ay mas mataas pa kaysa dati, nang talunin niya ang higanteng dugo ng demonyo gamit ang isang strength potion. Nainis si Yuwo dahil ipinakita muna ni Cheng ang kanyang tunay na sarili kaya hindi na sila maaaring maging magkaibigan tulad ng dati pagkatapos. Sa kabilang banda, at muling tinanong ni Cheng kung nasaan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Gayunpaman, hindi maintindihan ng nasugatan na si Reynolds kung paano si Chang ay magkakaroon ng ganoong kalaking lakas. Si Reynolds, na nag-aakalang isa siyang senior legend na nakaranas ng maraming labanan ay talagang natalo sa kamay ng isang bata tulad ni kay Cheng, gayunpaman, at hindi ito pinansin ni Cheng at papatayin niya si Reynolds sa oras na yon. Agad namang pumagitna si Reynolds sa pagsasabing alam niya kung nasaan si Annie. Sinabi ni Reynolds na si Annie ay nasa Sunset Canyon noong mga oras na yon. Inamin ni Reynolds na gusto niyang kumita ng kagamitan sa dungeon resources at nilayon din niyang gamitin si Annie bilang scapegoat. Gayunpaman, nawala si Annie sa kanyang sarili bago niya maisakatuparan ang kanyang plano. Inamin ni Reynolds na wala talaga siyang kinalaman sa pagkawala ni Annie. Wala talaga siyang kinalaman. Naniniwala si Reynolds na hindi makakalabas si Annie ng Sunset Canyon ng mag-isa, kaya maaring naroon pa rin siya, kahit na nakiusap si Reynolds na huwag patayin, syempre, at pinatay pa rin siya ni Chang.
Si Nana, na nakitang naiisip lamang nila sa kanyang puso kung paano namatay ang Renault na nakatira sa isang binagong semi-silicon base na may level 65, sa pamamagitan ng pamumuhay sa mababang antas ng carbon base. Sa kabilang banda, nagulat din si Yuwo sa mga pagbabago ni Cheng. Agad na tiniyak ng lalaki kay Yuwo na hindi niya kailangang magpaliwanag ng anuman dahil matalino ang lalaki at maiintindihan ni Yuwo na gustong malaman kung bakit, at pinili ni Cheng ang landas na iyon sa halip na maghanap ng ibang paraan. Gayunpaman, at humingi lamang ng tawad si Cheng at nagtanong. Kung hindi ka na magtatanong, at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cheng na ang mundo ay komplikado. Bawat isa ay may kani-kanyang peklat at sekreto tulad din ni Yuwo, at si Cheng ay walang anumang mahiwagang kapangyarihan na maasahan niya. Sa makatuwid, makakakuha lamang siya ng lakas sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa kanila. Ikaw na gustong malaman kung magkano ang halaga at kung may kinalaman ba ito sa nangyaring pagsalakay ng halimaw at kinumpirma at inamin ni Chin na tinulungan niya silang magbukas ng puwang sa kalawakan, samantalang binigyan nila at si Cheng ng kapangyarihang maghayganti at ang ibinuhos para maghayganti. Para sa kanya, ito ay isang patas na palitan. Tila sa kanya na kung minsan ang mga halimaw ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga tao. Siyempre, lahat ay nagulat at sinubukang tumigil, at si Cheng Yanfei ay natural na galit at gustong malaman kung bakit sa Cheng gagawin ang isang bagay, kahit na maraming tao ang nasawi at maraming pamilya ang nawasak dahil sa isang Cheng. Gayunpaman, ngayon ay pinili niyang umalis na lang na parang walang nangyari. Inakusahan ni Yunfei at ni Cheng ang pagkawala ng kanyang konsensya, at maaari lamang humingi ng tawad si Cheng dahil wala na siyang puso sa mga mata ni Cheng. Ang buong mundo ay ganap na walang halaga kumpara kay Ani Yunfei na naghanda sa pagbaril, ngunit si Yun na mabilis na hamarang sa kanya. Tinanong niya si Yunfei sa Latin tango dahil hindi niya pinatay silang lahat at dapat magpasalamat sa kanya para doon. Magpapasalamat ka sana sa hindi niya pagpatay sa kanya dati, noong mahina siya, alam ni Yuwo na sa Cheng ay sinubukan siyang patayin, ngunit siya ay may pagdududa. Alam ni Yuwo na ito ang pangalawang pagkakataon at sinubukan siyang patayin ni Chang. Gayunpaman, ngayon ay pinili nila ang ibang landas. Inaasahan niya na sa muling pagkikita niya balang araw, hindi magiging malupit si Yuwo sa kanya, at alam ni Cheng na hindi talaga maloloko si Yuwo. At inamin ni Cheng na gusto kanyang patayin, dahil masaya siya. Pamilya, at inamin ni Cheng na mayroon siya. Pambihirang lakas, kahit na, hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay. At umaasa lamang si Cheng na hindi niya pagsisisihan ang kanyang mga pagdududa sa hinaharap. Alam ni Yuwo sa kaibuturan ng kanyang puso na ang lahat ay dahil sa iisang tao lang sila. Kung wala siyang account system ng king na iyon, kapag nasa panganib ang kanyang pamilya, marahil ay ginawa niya ang parehong desisyon na pag-aari ng karamihan para sa bawat isa ay bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dahil naayos na ang problema, napagtanto ni Miss Mo, na ang away ngayon lang ay nagdulot ng sobrang kaguluhan. Kaya nag-aalala siya na baka mangyari ulit yun. Gayunpaman, hihilingin Yuwo kay Miss Mo na maghintay dahil may mga bagay siyang dapat gawin. Habang si Miss Mo ay natural na curious kung ano ang ibig sabihin ni Yuwo. Binawi lang ni Yuwo ang pera at kagamitan na ninakaw sa kanya. Bagamat medyo nagulat si Yuwo, dahil naisip ni Yuwo na ang nangyari sa kanila kanina ay isang malas, ngunit kung hindi dahil kay Cheng, nalugi na ang pamilya niya sa kasalukuyan. Gayunpaman, pinili ni Yuwo na huwag pansinin ito. Mas nakatutok siya sa pangungulekta ng pera at kagamitan. Dati, ang mersenaryong Black Tiger lang ang nagbigay sa kanya ng maraming resulta. Kaya sa pagkakataong ito siya ay nasa gitna ng lungsod ng nag-iisa ay nagbigay sa kanya ng maraming biyaya. Kaya sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa kanyang mga kalakal, kinuha muli ni Yuwo ang Impossible Weapon Shield Device, Blast Robot, Phantom Slayer, Phantom Terminator at Nanofiber Magic Crystal. Siyempre, napakasaya ni Yuwo na makuha silang lahat. Pakiramdam niya ay maswerte siyang nakakuha ng kayamanan mula sa isang level 60 na mas mataas na tao. Bukod dun, nakakuha din siya ng 100,000 X points. Lalong naging masaya si Yuwo at nagpasalamat siya at si Cheng sa lahat. Hindi lang si Yuwo, pati lahat ay nag-level up. Habang kay Miss Mo natural na bagay iyon dahil ang mga kalaban nila ay level 60 masters, kaya lahat ay nakakuha din ng maraming puntos ng karanasan. Gayunpaman, para kay Yunfei na isinasaalang-alang na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Cheng, nahirapan siyang maging masaya at sa halip ay nadama niyang komplikado.
Si Yuwo na nagpatahimik sa kanya at humiling kay Yan Fei na huwag masyadong mag-isip. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangang pangalagaan ni Yan Fei ang kanyang sarili. Hanggat si Yang Fei ay may mabuting determinasyon, ibig sabihin ay humingi ng hustisya at pagkatapos ay maging mas malakas. Kaya dapat niyang gamitin ito ng husto dahil ang mga taong mahina at maging talo ay hindi na makakalaban para sa hustisya. Naintindihan ni Yun Fei pero gusto niyang malaman kung bakit sobrang porsigido ang kuya niya. Nais niyang malaman kung anong uri ng paniniwala ang nagtulak sa kanya upang maging mas matatag. Tinawag ni Yuwo na tanga si Yun Fei at sinabing napakalinaw ng lahat. Samantala muling hiniling ni Miss Mo, sa lahat na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa coordinate point na napagkasunduan ng rescue team. Hanggang sa tuluyang makarating sa 8th safe zone na tinatawag na peripheral. Doon, hiniling ng kapitan sa kanyang mga tropa na isara ang mga pinto at huwag hayaang maging lokasyon ng refugee ang kanilang zona para sa mga taong mula sa ikasyam na zona. Gayunpaman, nag-aalangan ang mga tropa dahil napakaraming inosenteng buhay doon. Ipinagpatuloy ng kapitan na ito ay isang utos mula sa kanilang superior kung ang mga tropa ay makaramdam ng ganoong klase ng pakikiramay, pagkatapos ay itatapon niya ang mga tropa upang patayin ang mga ligaw na halimaw para sa kapakanan ng mga refugee. Hindi na nang ahas na makipagtalo ang mga miyembro ng militar. Pagkatapos ay nagbigay ng utos ang kapitan na agad na isara ang mga pintuan ng kastilyo, at walang sinuman ang pinayagang pumasok. Na agad namang naunawaan ni Yuwo. Ang zone na iyon ay hindi talaga magbubukas ng pinto. Maging ang isang kapitan ay naglakas loob na itutok ang kanyang baril sa kanyang mga kasama sa ganitong uri ng sitwasyon ng pagsalakay ng halimaw. Hindi malalaman ni Yuwo kung ito ay isang propeta ng napakagandang sitwasyon. O kaya ay kung ito ay isang kabuktutan ng kalikasan ng tao o moralidad lamang na nawawala sa mga tao. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpot si Miss Mo. Sinasabi niya na alam niya kung ano ang iniisip ni Yuwo. Ngunit ang ilang mga bagay na nakatanim sa loob ng maraming taon ay hindi na mababago ni Yuwo o ni Miss Mo. Ang tanging magagawa nila ay matutong umangkop, na alam ni Yuwo. Sa kabilang banda, gayunpaman, na kahit ang mga tao ay nakakaranas ng takot, mga problemang etniko at kasangkot sa panloob na pakikipaglaban sa kanyang sangkatauhan ay isang hanggal na lahi lamang. Ngunit biglang dumating ang rescue group sakay ng eroplano. Sila ay isang rescue team mula sa grupong Handmill. Agad na bumaba ang isang grupo ng mga tao at nakita ang target na si AK mismo, na ligtas. Sinimulan din nila ang mga gawain sa pagbawi sa sandaling iyon. Tinanong nila ang lahat na hindi kamag-anak ni mismo, ng isang hakbang pabalik dahil kung hindi ay magpapaputok sila. Natural na sinabi ni mismo sa kanyang rescue team, si Yuwo at ang iba pa, may mga bisita siya na kailangang imbitahan. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na ang kanilang trabaho ay siguruhin ang kaligtasan ni mismo, mga gwardya at mga aset ng grupo. Samantala, ang ibang mga tauhan ay hindi kasama sa saklaw ng kanilang mga tagubilin. Siyempre, nagalit si mismo dahil pakiramdam niya ay tinanggihan lang ang mga utos niya. Gayunpaman, ginampanan pa rin ng tropa ang kanilang mga tungkulin at hiniling kay mismo na maunawaan ang espesyal na sitwasyon sa naturang panahon ng digmaan. Agad niyang hiniling sa ibang tropa na ihatid si mismo sa eroplano. Balak ng isang gwardya na i-escort si mismo sa eroplano. Ngunit agad namang pumagitna ang dalawang gwardya ni mismo. Nagalit ang tropa dahil parang hinaharangan sila ng dalawang gwardya. Biglang dumating ang isang babae at pinakiusapan ang tropa niya na huwag umarte ng bastos. Hiniling ng babae na magalit si mismo at hiniling na makipagbalikan. Hindi inaasahan ni mismo na si Malay pala yun na unang bumati sa kanya. Nais malaman ni mismo kung sasamantalahin ni Malay ang pagkakataong atikihin siya doon. Sinabi ni Malay na hindi siya maglalakas loob na gawin ito. Tinanong lang niya agad si mismo na nag-aalala na sa kanya ang chairman at young master. Iginiit pa rin ni mismo ang mga nauna niyang salita kay Yuwo at ang ibang bisita niya na dapat sumama sa kanya. Pero sabi ni Malay, wala siyang ganoong pahintulot mula sa lupon ng mga direktor, ay nagpasa ng isang resolusyon upang mabawasan ang pagkalugi ng grupo at protektahan ang mga ari-arian ng kumpanya. Sa makatuwid, pansamantalang ibinaba ang antas ng autoridad ni mismo, na sundin ang lahat ng regulasyon sa panahon ng digmaan, natural na naiinis si mismo. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Yuwo ang sitwasyon. Sa bandang huli, humingi lang ng tawad si mismo sa oras na yon.
Mabilis na nagsalita si Yuo tungkol sa mga salitang binitawan ni Malay, na nagtatakda tungkol sa pagprotekta sa mga asset ng kumpanya. Binanggit ni Yuo ang nakaraang imbitasyon ni Miss Mo, na sumali sa grupong handmill. Nangangahulugan iyon na si Yuo at ang kanyang pamilya ay maaari ding ituring na mga asset ng kumpanya ng handmill. Medyo nagulat si Miss Mo, sa kanyang puso. Alam niyang hindi nais na gawin iyon ni Yuo. Ngunit para sa pangmatagalang seguridad ng kanyang pamilya, ito ay resulta ng maingat na kapalaran, hiniling sa kanyang nakatatandang kapatid na isipin ang kanyang desisyon. Una, sinagot ni Yuo na ang desisyong ito ay resulta ng maingat na pakikipaglaban. Mukhang tuwang-tuwa si Miss Mo dahil mukhang sigurado na ang binata sa desisyon niya. Miss Moffat dahil man kay Anne. Ang sigasig ni Chang bago o para sa kanyang pamilya hanggat maaari siyang sumali at pasayahin siya para sa kapakinabangan ni Miss Moore, kung gayon ito ang magiging pinakamahusay na desisyon. Samantala, ipinaglaban ni Yun Fei na bagamat ang pagsali sa grupo ng handmill ay talagang pinakamahusay na pagpipilian sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa personalidad ng kanyang kuya at ang pinakamahusay na pagpipilian sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi siya gumawa ng ganoong desisyon para sa kanyang sarili. Natitiyak ni Ye Yunfei na ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat ng ito ay tiyak para sa kaligtasan ng kanilang mga magulang at ng kanyang sarili bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa madaling salita, naging pabigat sila kay Yuo. Handa pa siyang maging puppet ng iba. Ang kaisipang ito ay ginawa ni Yuo, ang pagbaliwala sa sarili niyang kapakanan. Nangako rin si Miss Mo, sa harap ng bawat isa na pagkatapos sumali sa koponan, si Yuo ay magiging isang mahalagang asset sa handmill group. Kaya siya at ang kanyang pamilya ay poprotektahan ng grupo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Kailangan lang niyang maging komportable na lumakas at magtrabaho para sa handmill group.